Tahimik ang buhay ni Lina sa maliit na bayan na kanyang kinalakhan. Araw-araw, maaga siyang gumigising, nag-aayos, at pumapasok sa opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang isang simpleng empleyada. Hindi mataas ang posisyon niya, pero maayos ang trabaho. Sapat ang sahod para sa pagkain at mga bayarin. Sa panlabas, wala siyang problema. Payak ang buhay niya. Ngunit sa loob niya, may pakiramdam na kulang. Tuwing may okasyon, reunion, kasalan, o handaan ng opisina, lagi siyang tahimik sa isang tabi. Pinagmamasdan niya ang mga kasamahang elegante, may suot na magagandang damit at makinang na alahas. Madalas silang napapansin at pinupuri. Si Lina ay nakangiti rin, pero may bigat ang kanyang ngiti. Pakiramdam niya, palagi siyang nahuhuli. Hindi siya kapansin-pansin. Hindi siya espesyal sa paningin ng iba. Hindi niya hinahangad ang pera mismo. Ang mas gusto niya ay ang respeto at paghanga na tila madaling nakukuha ng iba. Minsan, tumitigil siya sa harap ng salamin at tinitingnan ng sarili. Ayos naman ako, mahina niyang sabi. Pero sa puso niya, may tanong na hindi mawala. Bakit parang hindi sapat? Sa tahimik na tanong na yun, unti-unting nabuo ang kanyang pagnanais. Ang magmukhang mas may halaga, kahit sandali lamang. Isang hapon sa opisina, may iniabot na imbitasyon sa mesa ni Lina. Isang engranding handaan ng opisina. May formal na kasuotan at dadalo ang mga opisyal at importanteng bisita. Sandaling natigilan si Lina habang binabasa ang detalye. Kumabog ang dibdib niya. Alam niyang hindi ito simpleng salo-salo. Ito ang uri ng okasyong maraming mata ang nakatingin at maraming paghahambing ang tahimik na nagaganap. Pagdating niya sa bahay, inilabas niya ang kanyang mga damit. Isa-isa niya itong tiningnan sa harap ng salamin. Maayos naman ang mga ito. Malinis at simple. Ngunit habang tumatagal, mas ramdam niya ang kakulangan. Umupo siya sa kama. Hawak ang isang bestida. Naalala niya ang mga kasamahan niyang laging elegante, may suot na makinang na alahas at agad napapansin. Ayaw niyang muling maupo sa isang sulok, tahimik at hindi pinapansin. Ayaw niyang magmukhang pang-probinsya. Sa gitna ng pag-iisip, biglang pumasok sa isip niya si Maribel, ang kaibigan niyang may magandang kwintas. Bihira itong isuot, pero tuwing makikita iyon ng iba, agad itong pinupuri. Sandaling nag-alinlangan si Lina, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais. Isang gabi lang naman, mahina niyang bulong. At sa desisyong iyon, unti-unting nagbukas ang pintuan patungo sa gabing babago sa kanyang buhay. Dumating ang araw ng handaan. Maingat na sinuot ni Lina ang hiniram na kwintas kay Maribel. Nang maisabit ito sa kanyang liig, sandali siyang napatigil sa harap ng salamin. May kakaibang liwanag ang kanyang itsura. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng bahay. Pagdating niya sa venue, sinalubong siya ng maliwanag na ilaw at maingay na tawanan. Sa unang pagkakataon, may mga matang napalingon sa kanya. May mga ngumiti. May mga tumango bilang pagbati. May isang kasamahang nagsabi, "Ang ganda mo ngayon." Tahimik lang siyang ngumiti. Pero sa loob niya ay may tuwang hindi niya mapigilan. Habang tumatagal ang gabi, mas marami ang pumapansin kay Lina. May nagtatanong kung saan niya nabili ang kanyang kwintas. May pumupuri sa kanyang ayos. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, pero hindi rin niya ito tinanggihan. Sa gabing iyon, pakiramdam niya ay hindi siya ordinaryo. Parang may bigat ang kanyang mga hakbang. May kumpiyansa ang bawat galaw. Ngunit alam niyang ang dahilan ng lahat ay ang kinang na nakasabit sa kanyang liig. Hindi niya namalayan na mas binabantayan na niya ang kwintas kaysa sa sarili niyang damdamin. Sa gitna ng tawanan at papuri, may isang bagay siyang hindi napansin, na ang halaga na kanyang nararamdaman ay hindi galing sa loob, kundi hiniram lamang. Tulad ng alahas na kanyang suot, tahimik ang daan pa uwi. Habang naglalakad si Lina, ramdam pa rin niya ang pagod at saya ng maghapong handaan. Pagdating niya sa bahay,
Inilapag niya ang bag at umupo sandali upang magpahinga. Nang hahawakan na niya ang kuwintas sa leeg, doon siya natigilan. Wala ang kuwintas. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumayo at hinanap ito sa sahig, sa loob ng bag at sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang sarili sa salamin. Umaasang nagkakamali lamang siya. Lumabas siya at sinilip ang sasakyan. Tiningnan ang upuan, ang sahig, pati ang pagitan ng mga pinto. Wala pa rin. Binalikan niya sa isip ang bawat sandali ng gabi, kung kailan siya tumawa, kung kailan siya umupo, kung kailan siya tumayo. Pilit niyang inalala kung saan maaaring nahulog ang kwintas. Mabilis siyang nagbihis at bumalik sa venue. Tahimik na nagtanong, palihim na naghanap. Ngunit kahit saan siya tumingin, wala. Pag-uwi niya, mabigat ang bawat hakbang. Hindi siya makatulog. Ang saya ng gabi ay napalitan ng takot at hiya. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Lina na may kapalit ang isang gabing puno ng pagpapanggap, at iyon ay ang matinding bigat sa puso na hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi agad umamin si Lina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang kinakain ng hiya at takot. Hindi niya magawang harapin si Maribel at sabihin ang totoo tungkol sa nawawalang kwintas. Sa halip, gumawa siya ng sariling paraan. Naghanap siya ng alahas na halos kapareho ng itsura ng hiniram niya. Matagal siyang nag-ikot, nagtanong at nag-ipon ng lakas ng loob. Nang makita niya ang isang kwintas na kamukha ng nawala, hindi siya nagdalawang isip. Nangutang siya para mabayaran ito. Doon nagsimula ang tahimik na paghihirap ni Lina. Nagdagdag siya ng trabaho, tumatanggap ng ekstra gawain kahit pagod na. Nagbawas ng gastos sa pagkain at sa sarili. Hindi na siya sumasama sa mga handaan at salo-salo. Mas pinili niyang manatili sa bahay, nagtitipid, nagbibilang ng bawat piso. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang sigla niya. Ang dating simpleng mga ngiti ay napalitan ng pagod na mga mata. Walang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Sa labas, maayos pa rin siya. Sa loob, unti-unti siyang naubos. Ang isang gabi ng pagpapanggap ay naging mga taong puno ng utang at panghihinayang. At sa bawat hulog na kanyang binabayaran, tahimik niyang tinatanong ang sarili kung sulit ba ang sandaling paghanga na kanyang hinabol. Lumipas ang maraming taon. Unti-unting nabayaran ni Lina ang lahat ng kanyang utang. Wala nang humahabol na bayarin, pero may bakas pa rin ng pagod sa kanyang katawan at isipan. Isang araw, sa isang payak na pagtitipon, narinig niya ang isang usapan. Hindi niya ito sinasadya, ngunit malinaw ang mga salitang pumasok sa kanyang pandinig. Pinag-uusapan si Maribel at ang kanyang mga alahas. May nagsabi na karamihan sa mga iyon ay hindi tunay. Mga simpleng alahas lamang na binibili para sa forma, hindi para sa halaga. Parang tumigil ang oras para kay Lina. Hindi siya agad nakagalaw. Paulit-ulit niyang inulit sa isip ang kanyang narinig. Umaasang mali ang kanyang pagkakaintindi. Ngunit malinaw ang katotohanan. Ang kwintas na kanyang hiniram noon, ang dahilan ng kanyang takot, utang at tahimik na paghihirap ay hindi pala ginto. Walang luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Tahimik lang siyang nakaupo, nakapako ang tingin sa malayo. Sa sandaling iyon, mas masakit pa sa pagkawala ng alahas ang pagkaunawa na ang kanyang mga taon ay nawala dahil sa isang bagay na walang tunay na halaga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na galing sa utang, kundi sa panghihinayang na hindi na maibabalik. Tahimik ang umaga nang magising si Lina. Wala nang bayarin na kailangang isipin. Wala nang takot na gumigising sa kanya sa gabi. Ngunit may bakanting espasyo sa kanyang puso na matagal niyang dinala. Umupo siya sa tabi ng bintana at minasdan ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Naalala niya ang mga taong lumipas, ang pagod, ang pagtitipid, at ang mga sandaling pinili niyang manahimik kaysa magsabi ng totoo. Hindi na niya sinisi ang sarili. Alam niyang wala nang mababago.
Sa halip, pinili niyang unawain ang kanyang pinagdaanan. Napagtanto niya na ang hinabol niyang paghanga ay panandalian lamang. Ang saya ng gabing iyon ay mabilis na nawala, ngunit ang kapalit ay mga taong puno ng pangamba at pagdurusa. Dahan-dahan niyang tinanggap na hindi niya kailangang magmukhang mayaman upang magkaroon ng halaga. Hindi rin niya kailangang ikumpara ang sarili sa iba para maramdaman na siya ay sapat. Sa huli, natutunan ni Lina na ang katahimikan ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa papuri ng mga tao. Ang pagiging totoo sa sarili ay mas magaan kaysa sa anumang kinang nahiniram lamang. At sa bagong umagang iyon, pinili niyang mabuhay ng simple, tahimik, at may kapayapaan sa puso. Isang aral na huli man niyang natutunan, ngunit panghabang buhay niyang dadalhin. Natutunan niyang ang kayabangan at pagpapanggap ay may kapalit. Ang paghanga ng iba ay panandalian, ngunit ang kapayapaan at kasiyahan sa sarili ay pangmatagalan. Naunawaan niya ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa suot o kinang ng alahas, kundi sa pagiging totoo sa sarili. At kahit hindi na maibabalik ang mga taon ng pagod at pagsusumikap, mas mahalaga sa kanya ngayon ang katahimikan at kasiyahan ng puso. Sa simpleng buhay na kanyang pinili, natagpuan niya ang tunay na yaman. Isang yaman na hindi mawawala, kahit ano pa ang sabihin o isipin ng iba. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.